So guys, may share na naman ako sa inyo isang Poco F1. Ang problem nito ay hindi ang nagbubukas ang wifi. So check natin. Ayan, hindi nagbo-open yung wifi. Kahit anong pindot mo, ganito lang talaga siya. Ngayon guys, share ko sa inyo kung paano natin ginagawa itong unit na to. Makakatulong ito sa mga bagong technician. Malaking bagay ito guys. Kasi kadalasan ng wifi, naka-hide yung wifi nito, kadalasan ginagawa nila ay wifi IC, pero hindi kadalasan nasisira ang wifi IC dahil napakatibay. Itong gagawin natin ay babakbakin natin yung takip ng power IC. Madalas kasi nagkakaroon ng lost connection ang sa power IC gawa ng umiinit yung nag-overheat yung power IC. Dito po siya nagkakaroon ng lost connection sa may power IC. Madalas nagkakaroon ng error ang sa Poco F1 lang naman. So pinag-aralan natin mabuti. Kahit yung iba guys, iba baseband ang ginagalaw, pero hindi yun madalas sa baseband. Kasi marami na akong experience. Pag ginalaw natin yung baseband, nire-reball natin, hindi talaga siya gumagana. Yung ganun lang, naka-hide yung wifi. Pag pindot mo, bumabalik sa dati, nag-off ulit. So, ang solusyon lang dito ay yung sa power IC. Ang power IC ang i-reball natin. Yun lang ang malaking advantage natin kasi kailangan ma-reball natin siya bago bumalik. Pangalawa, silyado ito guys. Kailangan matanggal nyo talaga yung frame bago natin bunot yung power IC nya. Ayan. Kinating desk na natin yung takip niya kasi nakatago. Ayan guys, ito yung power IC niya. Yung iba, wag nyong palitan agad kasi hindi naman to basta-basta nasisira. Ang gawin ninyo, wag nyo rin i-reheat kasi pag na-reheat mo siya gagana tapos babalik. Ang pinaka the best option dito, bunutin mo tapos i-reball bago mo siya ibalik. So gamit kayo ng soldering paste na 183 Celsius, yun ang gagamitin nyo. Kasi pag 217, pang high temperature na yan, masyado makunat na siya. So gagamitin natin yung 183 temperature. Yun ang pang-reball natin dito. Tatanggalin muna natin yung power IC. Tapos lilinisin natin yung lumang mga lid bago tayo mag-reball. So ito yung pinaka the best solution. Kasi pag nireheat mo lang siya guys, inalog mo lang siya, bumabalik talaga yung sira. Kung ano yung sira dati, bumabalik siya. Pag lumamig, bumabalik na. Pero, ang pinaka maganda dito, i-reball mo. Kasi yun ang pinaka the best talaga sa kanya. Once na nabunot mo siya, i-reball mo. Wag mo nang palitan ng power IC. I-reball mo lang, tapos saka mo siya ibalik. Yun ang magandang option sa ganitong unit. Ang iba, hina-hot air nila yung Wi-Fi IC. Huwag nyo nang i-hot air yung Wi-Fi IC dahil bihirang-bihira talaga masira ang Wi-Fi IC nito. Ang nagkakaroon lang kasi ng lost contact laging sa power IC. So sa CPU, hindi rin siya nagkakaroon ng lost contact sa CPU. Kahit i-reball mo pa siya, hindi siya nagkakaroon ng error. Madalas yung mga Poco F1 nagkakaroon ng error sa SIM card section. So, nagkakaroon siya ng error sa CPU. Yun yung nire-reball natin yung CPU. Pag ito naman, walang wifi, ang ginagalaw natin dito ay yung power IC ang nire-reball. Ito guys, sinare ko lang sa inyo para makatulong sa mga kapwa ko technician dahil maraming nagtataka dito kasi yung iba daw, nagpalit na sila ng wifi IC, hindi pa rin gumagana. Totally, ang halos kalahati ng connection ng Wi-Fi IC dito nakatutok sa power IC. Kaya madalas bumibigay itong power IC niya. So ito yung ginawa natin. Ang option lang ay i-reball nyo lang tapos saka nyo ibalik. Yun lang ang solusyon talaga. So I hope na makatulong ito guys yung ginawa natin. So dito natin malalaman, nililinis ko muna yung mga lid. Kailangan importante linisin natin yung mga lumang lid, saka natin i-reball yung power IC. Ayan, malinis na to guys. Re-reball na natin yung power IC nya. So, pinaka-importante to, linisin muna natin bago natin lapatan ng soldering paste na bago. Ayan guys.
Kailangan malinis na malinis bago tayo maglapag ng LED. Ayan. Gamit natin dito is 183 para mabilis siya malusaw. Ayan. Dalawang patong lang gagawin natin para eksakto lang yung kapal. Tapos isang patong pa ulit. Ayan. Tapos saka natin pasadahan. Dalawa lang guys, hindi natin gagawin tatlo kasi pag tatlo masyado makapal. So dito lang tayo sa dalawa. Ngayon mamaya bugahan muna natin ng hot air bago natin lagyan ng ano. Lagyan natin ng flux. Yan na. So, ang paglinis, gagamit tayo ng cutter mamaya. Ayan, hot airin muna natin para magpantay-pantay yung laki. Tapos saka natin ngayon, ayan, medyo madulas, hindi tayo maangat. Napakadulas. Ayan, angat muna natin. Ayan. Dito guys ay pantay-pantayan. Tapos saka natin linisan. Tapos, ang gagawin natin, paano ba i-cutting to? O gagamit tayo ng blade na napakatalas, saka natin i-cutting itong ibabaw para pantay-pantay yung pagka-cut nung lid. Pareho ang haba. Hindi siya walang mataas, walang maiksi. Ayan, balik natin sa plate. Tapos gagamit tayo ng cutter, pinakamatalas na cutter para pantay kaagad yan. Ayan, pantay na. Ngayon, saka natin ngayon lilinisan. Ayan, malinis na. Lapag na natin diretso. Malinis siya guys, wala siyang dumi. So, lalapag na natin sa board. Ganun lang kasimple guys para mabilis yung trabaho sa pag-reball. Ayan, counting flux lang lalapag natin. Pag mga ganito, amtik lang gamit ko pag mga power IC para mabilis din siya malusaw. Pero pag mga CPU kasi ang gamit ko ngayon is Rosen flux. Ayan. So, titignan natin ngayon kung mapapagana ba natin. Dahil kanina hindi nagbubukas yung Wi-Fi. So, titignan natin kung mag-open yung Wi-Fi. Ang ginawa natin, di tayo nagpalit ng pyesa, nag-reball lang tayo ng power IC. So, halos kalahati ng function nandito sa power IC ng ano niya, yung connection ng Wi-Fi sa power IC ang kalahati ng connection niya. So, dito natin malalaman kung mapapagana ba natin yung Wi-Fi na hindi nag-open. So, ayan. Test na tayo. Dito natin malalaman kung magno-normal siya o hindi. Ayan. Test, check kung okay ba yung Wi-Fi. Ayun, nagbukas. Nag-open yung connection. Ayan, may mga signal na lumabas. So, ibig sabihin, working siya. Ayan, connect natin sa Wi-Fi. Ganun lang siya guys. Natsambahan natin. So, wala tayong pinalitang pyesa rito. Kundi nirebol lang natin yung power IC. So, ayaw. Tingnan natin dito. Sa Google. Check natin. Test sa Google kung merong lalabas. Walang YouTube account, wala. So test natin sa news. Ayun, nakapag-search naman. Okay sa Google, nakapag-search. So ibig sabihin connected na siya. So ayun, okay na siya guys. So I hope na makatulong to guys. Napakalaking tulong to sa mga walang nakakaalam na mga bago pa lang na tech. So I hope na makatulong sa inyo guys. Itong ginawa natin, no Wi-Fi, gumagana na. Ayan, YouTube gumagana. So see you in the next video ulit. Maraming salamat. Thank you.